Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong bagong video na i-react at aalamin ngayon araw na ito. Ito ay galing kay PH Malaya, mga idolo. Inisipon ako eh. Ito ay sabi nga niya eh, Philippine Army Plan for Self-Propelled Anti-Air Guns, SPAAG. Ito na yung dati ko pang sinasabi na kailangan natin ng mga self-propelled anti-air guns na yan. Di ba? Kasi kung kulang tayo sa mga missile, kulang tayo sa mga aircraft, di ba? Kailangan din natin ng mga ganyan, mga anti-air guns na yan. Kasi para saan ba yung mga yan ginagamit? So ginagamit yan sa mga pwede sa missile, sa rockets, o sa mga drones. O pwede rin yan sa mga aircraft, kalaban, mga helicopter or fighter jet kung kakayanin, di ba? Kaya kailangan marami tayong nakapalibot ng mga self-propelled anti-air guns na yan sa ating bansa, di ba? Kasi yan, at least yan, cost effective naman yan at pang-depensa talaga, di ba? Kasi naman na aircraft to aircraft, missile to missile, yan, mas makakamura siguro tayo kung yan ang munang uunahin natin, mga self-propelled propelled ginawang F, propelled anti-air guns na yan, di ba? Yung matagal ko nang sinasabi, kailangan din natin ng maraming ganyan dahil ang uso ngayon is puro na lang drones attacker, drones attack, missile attack, di ba? So kung gusto natin madepensa ng ating bansa, kailangan din natin ng mga self-propelled ba't ginagawang F? Propelled anti-air guns na yan, na SPAAG. Ayun. So, tingnan natin kung saang bansa ito at anong itsura ng ating anti-air guns na to. Tara, panoorin na natin. Welcome back to our channel. Today, we're diving into an exciting yet challenging aspect of the Philippine Army's modernization efforts, the acquisition of a self-propelled anti-air gun. Yan, oh. Parang yan yung nakalagay sa ating Malvar class eh, di ba? Yung ganyang itsura. So pwede rin siyang ilagay talaga sa mga tangke, di ba? Kaya kailangan talagang din natin yung mga secondary guns din sa Navy ngayon, self-propelled na nakalagay sa tangke. Pwede naka-station lang sa iba't ibang lugar na nakatago, di ba? Kasi gagamitin din natin talaga yung pandepensa. So dapat yan hindi talaga nakikita yan kasi matitira yan, makikita. Kailangan talaga nakatago yan para nga hindi alam ng kalaban na mayroon ka palang ganyan na anti-air guns na yan, di ba? System, SPAAG. Korkut. This project is a vital component of the AFP's overarching air defense strategy, designed to bolster the nation's air defense capabilities. The Armed Forces of the Philippines has been steadily enhancing its air defense systems. The Philippine Air Force led the charge with the Spider air defense system from Rafael Defense and yan, mga Spider natin, di ba? Meron tayong 3 batteries. Tatlong ganyan, yung may mga missile, di ba? Kada missile yan, magkano yan, di ba? So sobrang mahal yan. Hindi naman na kailangan marami kang sabihin natin, kailangan natin ng maraming mga missile, di ba? So every missile napakamahal yan, di ba? Kaya kailangan talaga natin ng mga self-propelled air guns na yan, anti-air guns na yan. Kasi yun yung parang pangalawang pangdepensa natin
cost effective sa tingin ko, mas cost effective 'yun kasi mga bala lang naman 'yun. So mas mura kaysa naman puro sa mga missile to missile, di ba? Ang pag-intercept mo sa tinitira ng kalaban, di ba? So kailangan mo talaga ng missile propelled gun. Advanced missile-based solution. However, the Philippine Army is taking a different approach by exploring gun-based systems under Horizon 3 of the AFP Modernization Program. SPAG systems provide... Yan o. Kailangan talaga natin yan, mga idolo. Kung kaya natin ng mas maraming ganyan, dyan na tayo bumuhos ng karamihan. Hindi naman sa karamihan ng budget, pero dapat budgetan yung mga ganyang assets para sa ating military. Kasi napapanahon yan eh. Talagang yan ang magagamit mong pang-depensa talaga eh. Sa ngayon hanggat hindi pa nakakapasok yung mga kalaban mo sa teritoryo mo, titirahin ka ng titirahin ng mga drones mo na yan, tsaka mga missile. Di ba? Kapag lugmok ka na, kapag wala ka ng kakayahan na pagdepensa, doon na sila papasok. Diba? Kaya uunahin nila doon muna sila. Kasi kaya nilang tumira sa kanilang bansa eh. So palapitin nila yung mga nila dyan, yung mga Navy ships nila. O kaya yung mga aircraft carrier nila. Doon pa lang, kaya nila tayong tirahin sa malayo pa lang. 200 kilometers, 300 kilometers. Di ba? So, hindi pa natin masyadong kailangan ng mga tangke. May mga tangke naman na tayo. Pero dyan, wala pa tayong konti pa lang yung ganyan natin. Sabihin natin may mga air guns na tayo. Anti-air guns na tayo. Kasi, pero kulang pa rin yun. Kaya kailangan natin magdagdag talaga ng mga ganyan. Maraming talaga, promise. Diba? Kung mapapansin nyo na yung nakita nyo, ginawa ng Iran sa Israel, diba? 180 missile. Diba? Pero siyempre kailangan may radar ka rin dyan para ma-detect mo. Diba? Kaya nakita natin kanina, diba, may radar para ma-detect nila yung mga missile. Kaya kailangan talaga natin yan. Puro mga drones attack pa lang. Napakadami yan. Libo-libo siguro ipapadali ng drone attack. Kaya kailangan talaga natin ng maraming ganyan. The last layer of defense, capable of engaging a wide variety of aerial threats, such as helicopters, attack aircraft, cruise missiles, unmanned aerial vehicles, UAVs, and glide bombs. Equipping M113S with remote-controlled weapon stations, RCWS, and transforming M113S into mortar carriers. 5mm autocannons will likely require reinforced suspension systems to handle the added weight and recoil. Advanced integration to ensure system stability and effectiveness. If the Army secures additional APCs through procurement or Allied donations, many could be converted into specialized vehicles, including SPAGs. Several factors influence the Philippine Army's choice of SPAG system. First, caliber of guns. Larger calibers like 25 to 35mm autocannons provide better range and impact, but come with complex ammunition sourcing. Smaller calibers like 12.7mm, .50 caliber are more accessible but offer limited range and capability. A likely choice is the 35mm caliber, given its effectiveness and potential commonality with the Navy's Aselsan-Goktanese gun systems. Second, missile integration. Modern SPAG systems often combine gun-based systems with short-range air defense missiles, SHORAD. Examples include South Korea's K-30 Biho, featuring twin 30mm autocannons and KP Chiron missiles. Turkey's Korkut, which may be upgraded to include SHORAD missiles like the Stinger.
This dual-layer capability allows SPAEGs to address diverse threats effectively. Third, logistics and commonality. Sharing ammunition and spare parts with other AFP assets simplifies maintenance and reduces costs. For instance, a unified 35mm ammunition supply benefits both the Navy and Army. Fourth, transportability. The Army prefers systems that are transportable by sea, the 130 Hercules aircraft or similar platforms, ensuring flexibility in deployment. Lightweight options like the Boeing Avenger, based on the Humvee platform, offer significant mobility advantages. Despite its strategic value, the SPAEG project has not been prioritized in the Philippine Army's Horizon 3 acquisition. Yun nga eh. Hindi pina-priority. Bakit? Kung iisipin mo lang naman, di ba? Isa yan sa mga dapat i-priority. Di ba? Kasi kung gusto mo talagang depensahan yung teritoryo o bansa mo, isa yan sa mga kinakailangan mo ngayon. Diba? Hindi yung basta iba-iba yung uunahin mo na sabihin natin sa ground na nangyayari. Eh, siyempre, ang dami pa mangyayari bago pa sa ground eh. Usually, air to air talaga yan. Ang labanan muna sa una. Air to air talaga muna yan. Diba? Kaya, hindi ko talaga maintindihan. Diba? Kayo naman yung nasa lugar na yan eh. Kayo naman na nandyan sa government eh. Diba? Hindi ko kayo na-question pero ayan, as a democratic country, diba? May mga masisay naman talaga tayo eh. Sa tingin natin, diba? Siyempre iba yung na thinking niya sa thinking ko. Ang thinking ng iba, puro thinking. Diba? Pero kung titignan mo talaga eh, mas kinakailangan talaga natin yung mga ganyan. Sa ngayon kinakailangan talaga natin yung mga yan. Naka-istasyon na yan. Diba? So kahit sa west side ng ating bansa, west side, yun. Kasi missile talaga yan, drones, aircraft, helicopter, yan muna talaga yung unang ipapato talaga sa atin. Pipilayan muna tayo bago sila pumasok. Kaya kung meron kang ganyan, kahit pa paano, madedepensa natin yung ating air. Diba? Air defense nga. Diba? Kaya isa yan sa mga dapat i-consider natin. Hindi lang puro Spider, HIMARS. Kasi napaka-expensive na mga yan. Missile pa lang yan, expensive na. Kada bato mo ng missile, expensive na. Kung ito lang di ba? Kung ito i-consider mo, hindi naman kagano'n ka-expensive to. Di ba? Dahil puro mga bala ang ititira mo dyan. Kaya may konting missile pero hindi siya gano'n ka-expensive. Diba? Like mga Spider, HIMARS, or Pulse, or Chungmong. Diba? Missile is missile. Expensive. Diba? Yun lang ang tingin ko po. Acquisition list. Instead, the focus is on more cost-effective solutions like short-range air defense, SHORAD, systems, and man-portable air defense systems, MANPADS. This prioritization is likely due to budget constraints and the high cost of SPAEG systems. Nevertheless, SPAEGs remain on the modernization roadmap, albeit as modernization is likely due to budget constraints and the high cost of SPAEG systems. High cost ba yan? Mas high cost ba yan kaysa sa mga Spider? Parang hindi naman siguro. Mga ganyan, high cost ba yan? Pero kung may napanood akong video nun kada tira na ng
Grabe yung ano, yung dollar. Tatatatat. Kada tira mo ng bala. Talagang tumataas din ang value ng mga nag-access mo na. Doon pala. Diba? Ewan ko. Kung ano ba mas mahal. Ano ba sa tingin niya mga idolo? Yung ba? Yan ba? O isa sa mga HiMarts or Spider? Mga ano na yan, mga MLRS na yan. Yung ba mas mura kaysa dito? Comment down below guys kung ano sa tingin nyo. Ako sa tingin ko mas okay itong ganito muna. Mga ganyan. Kung meron naman tayo makita, marami naman ganyang pang anti-air eh. May makita tayong mas mura eh. Sa Korea, yan. Diba? Why not? Pandepensa nga eh. Nevertheless, SPGs remain on the modernization roadmap, albeit as a lower priority item. Their inclusion ensures the Army maintains flexibility for future procurement, potentially bundling manpads, shorud, and gun systems into a single armored, self-propelled package. Having SPAG systems in the AFP's arsenal would provide an added layer of air defense, complementing missile-based systems like the Spider, a versatile weapon capable of addressing both aerial and ground threats. Yan nga, pwede sa ground. Enhanced protections. Let us know your thoughts on the SPA. Putol. Kanyang video. So sabi nga niya eh, mas mahal daw ang kanyang system kaysa sa mga MLRS. Ewan ko. Pero sana eh, kaya sabi nga eh, hindi na nasa least priority ang ganitong system o ganitong asset sa ating bansa. Pero sa mas tingin, mas kailangan din natin talaga, dapat isa sa mga priority natin. Diba? Kasi pang depensa talaga to, pwede sa air, pwede sa ground, magagamit mo talaga yan. Diba? Yun naman sa akin, tingin ko lang mga idolo. Ano ba mga tingin nyo idolo? Comment down below guys. So yun, so maraming salamat kay PH Malaya sa kanyang video mga idolo. Lalagay ko pa sa description down below ang kanyang full video, pati po ang kanyang YouTube channel mga idolo. So huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre, huwag niyo rin po kalimutan mag-subscribe po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At i-follow niyo rin po ako sa aking Facebook page at in the future po sa aking TikTok mga idolo. So dito na po tayo nagtatapos. Maraming po salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.